Idinaan na lamang ni Mikaela o Mikay sa pamamasyal ang sobrang sama ng kanyang loob. Nasa mall siya ng mga oras na iyon, nagpapalamig at inaaliw ang kanyang sarili. Kung wala lang sanang importanteng iniutos sa kaibigan niyang si LV ang nanay nito, di sana ay may kasama siya sa pagsisentimiento. Mabuti na lang at may magagandang libro siyang nabili sa National Bookstore. May napaglilibangan siya sa bahay o di kaya kapag nasa flower shop siya kapag walang gaanong customer. Nang mapagod ay umupo muna siya sa mga bench na naroroon. Pagkuway, napaisip siya. Hindi niya talaga lubos maisip na lolokohin lang siya ng boyfriend na si Richard. Mahigit 1 taon na sila. First boyfriend niya si Richard. Na in love talaga siya dito ng todo. Hindi niya akalain na mapapansin siya ng isang tulad nito. Gwapo, maputi at mahinhin. Iyon ang tipong gusto niya. Bumili ito ng bulaklak sa kanilang flower shop. May kung ilang beses din para daw sa mama nito. Na-touch talaga siya nang malaman na sweet ito sa mama nito. Nang sumunod na bumili ito ay nagulat siya nang sa kanya na ibinigay. Nagandahan daw ito sa kanya, kaya itong si Mikay ay parang timang na kinilig ng sobra. May 1 buwan din nanligaw si Richard kay Mikay. Siyempre kahit na crush niya ito ay hindi niya kaagad ito sinagot. Dalagang Pilipina kaya siya, pero bago niya ito sinagot ay sinabi niya na ayaw niyang may intimate na mangyayari sa kanila sa kama, na dapat siya nitong irespeto dahil ang kaniyang pagkabirhen ay inilalaan niya sa lalaking kaniyang mapapangasawa. Siyempre, kapag ikaw ang mapapangasawa ko, sayo ko rin ito ibibigay, kaya maghintay ka muna kapag kasal na tayo. Madalas na paalala ni Mikay kapag nakakalimot ang nobyo sa kanilang usapan. Nang umabot ng 4 na buwan ang kanilang relasyon ay naging bugnutin si Richard, lalo na kapag tinatanggihan ito ni Mikay sa gusto nitong mangyari sa kanila. Ang arti-arti mo, madalas nitong sabihin, o di kaya ay magwo-walk out. Madalas nga siyang iwan ito sa gitna ng kanilang pamamasyal kapag nag-aya ito na magmomotel sila pagkatapos ay tatanggihan ito ni Mikay. Sa totoo lang, napapagod na rin si Mikay sa madalas nilang pag-aaway. Palagi itong iritable, parang wala siyang maalala na naging masaya sila sa kanilang date. Palagi kasing nauuwi sa pagtatalo. Pagbigyan ko na kaya siya? Minsan ay daing niya kay LV. Batukan kaya kita dyan? Sagot ng kaibigan. Mas dapat niyang hindi mo siya pagbibigyan. Hindi ka na nirespeto. Palagi kang inaaway. Hindi ka mahal noon. Katawan mo lang ang habol ng Richard na yun. Kapag nakuha nun ang gusto at kapag nagsawa siya sa'yo, ay itatapon ka nun na parang basahan. Kaya kung ako sa'yo, iwan mo ng lalaking yun. Mahabang litanya ni LV. Simulat sa pool ay hindi talaga ito boto kay Richard at napapansin ni Mikay na parang nawawala na rin ang kanyang amor sa kasintahan. Hindi na siya nasasabik na makita ito at sa halip ay naiirita na siya rito, kaya napagdesisyonan niya na makipaghiwalay dito. Isang araw ay pinuntahan niya ito sa bahay ng mga ito. Gusto niyang tapusin ng maayos ang kanilang relasyon, subalit kahit wala na siyang nararamdaman para rito, ay bumangon pa rin ang galit sa kanyang dibdib nang maabutan itong may kalampungang babae sa balkon mismo ng bahay ng mga ito. Nainsulto talaga ng todo si Mikay kaya sinugod niya ang mga ito at pinag-uuntog. Bakit ka nandito? Hindi ko naman sinabi na pumunta ka dito. Patuyang tanong sa kanya ni Richard. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Buti na lang hindi ako bumigay sa'yo. Walang kwentang lalaki. Nanggigigil na sabi ni Mikay. Well, pumunta ako dito para makipaghiwalay na sa'yo dahil wala ka ng bukang bibig
kundi kung paano makaalpas yang alaga mo na siguro ay kasing pangit din ang ugali mo. Magsama kayong dalawa, mga pangit. Bulyaw ni Mikay at hindi pa nakontento ay dinampot ang mga pinangwalisa na basura na nakatumpok sa isang tabi sa bakuran at isinaboy sa mga ito, saka kumaripas ng takbo. Sa bahay ni na Ilvi ang kanyang tuloy. Doon siya nagngangaw-ngaw at may kung ilang beses din siyang binatuka ng kaibigan. May 1 linggo na din ang lumipas pero masama pa rin talaga ang loob ni Mikay. Hindi niya matanggap na niloko lang siya. Nagsisi siya talaga kung bakit sinagot-sagot pa niya ang pangit na lalaking yun. Ngayon talaga niya na-realize na pangit pala si Richard. Napakapangit nito sa paningin niya. Napailing na napatayo na lamang si Mikay mula sa kanyang kinauupuan. Erase, erase, sabi pa niya sa kanyang isipan. Uuwi na lang siya at basahin ang mga pinamiling libro. Siguradong mawiwili siya at sana ay makalimutan na niya ang sawing love life niya. Ipinasya muna ni Mikay na mag-grocery muna bago umuwi. Maaga pa naman, 4:30 pa lang ng hapon. Liliko na sana siya patungong grocery department nang mabangga ng isang babaeng humahagikik. Hahayaan na lang sana niya dahil baka hindi naman ito sinasadya nang mapagsino ito. Iyon ang babaeng ipinalit sa kanya ni Richard at bago pa siya nakahuma ay nakita niya si Richard sa huli nito. Animo ay naghahabula ng dalawa. Diyos na mahabagin, hanggang dito ba naman ay umiiksena ang mga ito? Hey, bakit mo ba kami sinusundan? Hindi mo ba naiintindihan na ayaw na sayo ni Richard? Patuyang sabi ng babae, dahilan para uminit ng husto ang ulo ni Mikay. Ang kapal talaga ng mukha na sabihin sa kanya na ayaw na sa kanya ng lalaking mas inaayawanan niya. At bakit ko naman kayo susundan, Aber? Nakataas ang kilay na baling niya dito. Hoy kayo, ilugar nyo yung kalandian nyo nang hindi kayo nakakabangga ng tao. Hanggang dito ba naman, hindi nyo mapigil yung katin nyo? Sasagot pa sana ang babae ng bahagya itong itulak ni Mikay. Tabi! Matigas niyang sabi saka tumalikod. Nakailang hakbang na siya nang may maalala. Pumikit siya pabalik at nang makalapit sa dalawa, partikular kay Richard, ay sinampal niya ito ng ubod lakas. Para yan sa pagmumukha mo sa aking tanga at pagsayang ng oras ko sa'yo. Masamang-masama ang loob niya. Naiinis siya sa kanyang sarili kapag nakikita niya ang mga ito. Bumabangon ang galit at sama ng loob sa kanyang puso. Tumakbo siyang lumabas ng mall dahil parang sasabog ang kanyang dibdib. Bit-bit ang barong na pinamili para sa kasal ng isang kaibigan sa susunod na linggo ay nagmamadaling lumakad na si Duncan. Nagulat pa siya at biglang may nagsampalan sa dinaanan niya. Hindi siya tsismosong tao pero napalingon talaga siya. Partikular na tiningnan ang babaeng nanampal. Parang kinurot ang puso niya nang masilayan ang mga mata nito na puno ng puot at sakit. Mabilis itong naglakad palabas ng mall. Napailing na lang si Duncan saka tuloy-tuloy na ring lumabas siya ng mall. Bago maghapunan, dapat nasa farm na siya. Nangako siya sa mama niya na saluhan niya ito sa hapunan. Nasa parking lot na si Duncan at palapit na sa kanyang pick-up truck nang maagaw ang kanyang pansin ng babaeng nakayupyup sa lilim ng isang malaking punong kahoy sa hindi kalayuan. Masamang-masama naman ang loob ni Mikay. Kahit parang bula na nawala ang kanyang pagmamahal sa hinayupak na Richard na iyon, ay inis na inis talaga siya. Kung bakit kasi na-involve pa siya sa ganoong klase ng lalaki. Napaka-bad trip naman ang kanyang first pag-ibig at inisip pa ng bruha nitong babae
na sinusundan niya ang mga ito? The nerve! Kung sana ay noon pa niya sinunod ang payo ni LV. Mabuti na lang at walang gaanong tao sa bahaging iyon kung saan nandoon siya sa lilim ng isang malaking punong kahoy nag-i-emote. Gusto muna niyang maglabas ng sama ng loob bago umuwi. Sisinghot-singhot pa si Mikay ng isang kamay na may hawak na panyo ang nakalahad sa kanya. Napatingala siya. Isang matangkad na lalaki ang nakatunghay sa kanya. Napakaamo ng gwapong mukha nito at malamlam ang mga mata na nakatitig sa kanya. Parang namagnito si Mikay sa pagkakatitig nito sa kanya. Wala sa loob na kinuha niya ang panyo na inabot nito sa kanya at ipinahid niya sa kanya mga mata. Pakiwari ni Mikay ay may kung anong gamot ang meron sa panyo nito at gumaan ang kanyang pakiramdam nang idinampi niya iyon sa kanya mga mata at masamyo ang pabangong meron doon. Maya-maya ay inilahad ng lalaki ang mga kamay, pero sa halip na ibalik dito ang panyo nito ay inihawak ni Mikay ang mga kamay sa kamay ng lalaki at parang iyon naman ang inaasahan nito dahil inalalayan siya nitong makatayo. Sa lahat ng ayaw ko ay ang makakita ng babaeng umiiyak dahil sa walang kakwenta-kwentang bagay at walang kwenta ang iniiyakan mo, miss. Kaya umuwi ka na at kalimutan mo na ang taong yun, sabi ng lalaki sa malagom at napakalamig na boses. Parang tubig iyon na bumuhos sa nag-aapoy na galit sa dibdib ni Mikay. Engkanto ba ito na lumabas sa punong iyon dahil naawa sa kanya? Ang gwapo namang engkanto ito. Hindi kumurap si Mikay dahil kapag kumurap siya ay baka biglang mawala ito katulad ng mga napapanood niya sa mga pantaserye. Miss, ayos ka lang? Untag ng lalaki na nagtaka marahil sa pagkakatigagal niya. Nanginginig naman ang mga kamay na kinapa ni Mikay ang mukha ng lalaki. Totoo ka ba? Mahinang usal niya. Natawa ang lalaki. Bakit, miss? Anong tingin mo sa akin? Multo? Tanong nito. Nagpalingalinga si Mikay sa paligid bago bumaling sa lalaki. Kasi bigla kang sumulpot. Malay ko ba kung engkanto ka o ano ka? Bulalas niya. Paano mo mamamalaya na may papalapit sa'yo ay nakayukyo ka dyan? Umuwi ka na, miss, sabi nito at tuluyan ng tumalikod. Bago pa nakahuma si Mikay ay nakasakay na ang lalaki sa sasakyan nito at umarangkada na iyon palayo para naman siyang timang na nakatitig sa panyong hawak niya. Napatili naman si LV sa ikinuwento ni Mikay. Ang akala niya ay magngangaw-ngaw ito sa galit kay Richard at sa babae nito. Pero mukhang natuon sa lalaking nagbigay sa kanya ng panyo ang interes nito. Girl, baka siyang ipinagkaloob ni Lord para gumamot sa sugatan mong puso. Hirit pa nito. Hay naku LV, kung ano-ano nang pumapasok dyan sa utak mo. Nagmamagandang loob lang yung tao, no? Para naman kasi akong gaga na, nag-i-emote pa naman doon sa ilalim ng punong kahoy, sabi ni Mikay. Besh, gwapo ba yung guy? Nangingislap ang mga mata na tanong ni LV. Ayaw ni Mikay na magsinungaling dahil nabato-balani naman talaga siya sa maamo at gwapong mukha ng lalaki. Kaya nang tumango siya sa kaibigan ay parang sasabog ang kanyang eardrums nang muling tumili si LV. Ay, siya na talaga, Besh. Siya na talaga ang soulmate mo. He, soulmate ka dyan. Tigilan mo nga ako sa mga imahinasyon mo. Natatawa ang saway niya sa kaibigan. Pero sa kanyang kalooban ay nakadama siya ng kaunting kilig. Niyaya siya ni LV na magbakasyon. Mula kasi nang graduate sila ng college ay itinutok kaagad ni Mikay ang atensyon sa kanilang flower shop. Kahit nga noong sila na ni Richard ay bahay, flower shop at date nila ni Richard ang mga lakad niya.
Kaya bumango naman ang inis niya nang maalala ang mga panahong sinayang niya sa walang modo na lalaki. Saan naman tayo magbabakasyon? Naku, ayaw ko sa malayo ha, sabi niya sa kaibigan. Naku, kung makalayo naman to, syempre hindi tayo rich, kaya hindi yun out of the country. Diyan lang sa tabi-tabi. Natatawang biro ni LV. Matapos makapagpaalam at payagan si Mikay ng kanyang tatay at nanay ay kaagad na gumayak na sila ni LV patungo sa bayan ng Saragossa. Biyernes pagkatapos nilang makapananghalian ay umalis sila kaagad. 3 oras ang kanilang biyahiin sa bus mula sa kanilang bayan sa San Labrador. Sa Tiaminda ni LV ang kanilang destinasyon. Matagal na hindi na daw nakabisita doon si LV at namiss na daw nito ang lugar ng kanyang tiya Minda. Mukhang napagplanuhan na ng kaibigan niya ang bakasyong iyon. Besh, siguradong malilibang ka doon kina tita Minda. Tahimik at maraming pasyalan doon. Mababait pa ang mga tao doon. Pagbibida ni LV. Hindi ba nakakahiya na sumama ako sa'yo? Bulong ni Mikay. Anong nakakahiya? Baka matuwa pa kamo sina tita at tito no? Matagal nang huling bakasyon ko doon. Mahigit 3 taon na siguro. At siguradong mas exciting itong bakasyon kong to dahil kasama kita. At siguradong makakalimutan mo kaagad ang hinayupak mong ex-boyfriend. Ang bunganga mo! Saway niya sa kaibigan dahil parang napalakas ang boses nito. Nakakahiya sa mga kasamahang pasahero ng bus. Pagdating sa bus terminal ng Saragossa ay sumakay sila ng tricycle at nagpahatid na sa farm na tinitirahan ng tita Minda ni LV. Ayon kay LV ay naninilbihan sa farm na iyon ang mga kaanak at bawat naninilbihan sa farm na iyon ay binigyan ng kanilang amo ng sariling lupa para tirikan ng kanilang mga bahay. Pagpasok ng tricycle na kanilang sinakyan sa loob ng farm ay napahanga si Mikay sa mga nakikitang kapaligiran. Napakalawak at napakaganda ng lugar. Maya-maya ay natanaw nila ang isang napakalaking bahay sa isang bahagi at tuktok ng burol. Gawa iyon sa kahoy at bato. Lumang estilo at napakaganda. Marami ang nagagandahang bulaklak sa gilid ng bakod na bakal. Alam mo, Besh, kapag may nanligaw sa akin dito at mabigyan ako ng pagkakataon, naku, gusto kong nandito na rin manirahan. Natatawang sabi pa ni LV. Uy, walang ganyanan ha. Doon ka lang sa atin. Huwag mo akong iwan doon. Wika ni Mikay at siniko ang kaibigan. Paano kung makahanap ako dito ng destiny ko? Tanong ni LV. Destiny ka riyan. Pakli ni Mikay at nagkatawanan sila. Maya-maya ay pinara na ni LV ang kanilang sinasakyang tricycle. Nang bumaba sila ay bumungad kay Mikay ang hindi kalakihang bahay na gawa sa kahoy at kawayan pero napakaganda. Nang tumawag si LV ay may lumabas na isang binatilyo. Nay, nandito po si Ate LV. Masayang tawag ng binatilyo. Humahangos naman na lumabas ng bahay ang isang babae na ang edad ay hindi pa umabot ng 50. LV, naku bata ka, ikaw nga. Hindi ka man lang nagpasabi na pupunta ka dito. Hindi magkakandaugaga na sabi ng babae habang sinasalubong ang magkaibigan. Chang, masayang wika ni LV at yumakap sa tiyahin. Gusto ko talaga kayong sorpresahin, Chang. Namiss ko talaga dito sa inyo. Siya nga pala, isinama ko ang best friend ko si Mikay at binalingan siya ng kaibigan. Mikay, ang tiya Minda ko. Pagpapakilala ni LV. Hello po, Tita Minda. Sana okay lang po sa inyo na sumama ako kay LV dito sa inyo. Hinging paumanhin ni Mikay. Abay, oo naman iha. Basta kaibigan ng kapamilya namin ay itinuturing din namin na kapamilya.
Magiliw na wika ni Tia Minda. Ate LV, ang ganda naman ng kaibigan mo, sabad ng binatilyo. Siya nga pala, Besh. Siya nga pala si Daryl, ang makulit kong pinsan, at nagbibinata na pala. Ate naman, binata na po ako. Pwede na ngang manligaw eh. Ngingiti-ngiti na sabi ni Daryl na kay Mikay nakatingin. Hus, magpalaki ka muna ng muscle bago manligaw. Natatawang sabi ni LV sa pinsan nito na napakamot sa ulo. Halika kayo sa loob, pasok kayo, pasok. Aya sa kanila ni Tia Minda. Nang gabing iyon, masaya silang nagsalo sa masarap na hapunan. Nagluto si Tia Minda ng tinolang manok at nag-ihaw ang asawa nitong si Tito Bernie ng mga naglalakihang isda. Marami din itong dala ng mga prutas nang umuwi ito kanina. Tuwang-tuwa din ito kanina nang makita si LV at welcome na welcome din kay Tito Bernie si Mikay. Mabait din ang nakatatandang kapatid ni Daryl na si Darlene. 18 anyos na ito at si Daryl ay 15 pa lamang. Tamang-tama ang bakasyon niyo at kaarawan nitong Tito Bernie niyo sa susunod na araw. May kunti kaming salo-salo para sa malalapit na kaibigan. Masayang tura ni Tia Minda. Oo nga naman, Ate LV, at nang makilala naman kayo ng mga taga rito sa amin. Nakangiting sabi naman ni Darlene. Tiyak na maliligawan kayo dito, ate, ng mga binatang trabahador, lalo na si Ate Mikay. Sabat naman ni Daryl. Ikaw na bata ka, mga ligaw-ligaw yung pumapasok sa isip mo. Saway naman ni Tia Minda sa anak. Minda, may katotohanan naman dyan sa sinabi ni Daryl. Hindi imposible na hindi maligawan ng mga kabinataan dito sa atin ng ating mga bisita. Kigagandang dalaga naman ng mga ito. Natatawang sabi ni Tio Bernie. Inabutan nito ng isda si Mikay. Pero kung sakali, hindi naman malulugi ang mga dilag na ito sa mga kabinataan dito sa atin. Masisipag at mga maginoo. Walang manggagawa ang mga Dilos Reyes na bastos at basag ulo. Nagmamalaki pang dagdag ni Tito Bernie. Hay nako Chong, bet ko yung masipag at maginoo, lalo na paggwapo. Kapag ako nakatisod niyan, hay, hindi na ako uuwi sa amin. Kinikilig na tura ni LV habang umiinom ng kalamansi juice. Si Mikay naman ay pangiti-ngiti lang habang nakikinig sa mga ito. Tiyak niya na magiging masaya ang kanyang bakasyon dahil sa masayahing pamilya na nakakasama niya. Pangalawang araw ni Mikay at LV sa farm. Maagang nagising si Mikay. Naisip niya na masarap mag-jogging ng umagang iyon. Napakaaliwalas ng panahon kahit hindi pa lumalabas ang haring araw. Sa ganda ng paligid, tiyak na mag-e-enjoy siya. Huwag lang siyang lalayo dahil hindi pa siya sanay sa farm. Naghihilik pa si LV kaya hindi na lang niya ito iniistorbo. Nabungaran niya sa may kusina sina Tia Minda at Tio Bernie na nagkakape. Habang nagluluto ng almusal, binati niya ang mga ito ng magandang umaga. Oh, Mikay, ang aga mong nagising ah. Namamahay ka pa rin ba? Tanong ni Tia Minda. Pangalawang gabi na niya sa bahay ng mga ito at kahit sa unang gabi niya, napasarap talaga ang tulog niya doon. Naku, hindi ho Chang, sa katunayan ay masarap ang tulog ko dito. Gusto ko lang hong sumamyo ng hanging umaga. Magja-jogging sana ako. Sagot ni Mikay. Uminom ka muna ng gatas nang mainitan iyang tiyan mo. Sandali at ipagtimpla kita. Sabi ni Tia Minda at nagtimpla nga ng gatas sa mataas na baso. Salamat ho Tia Minda. Sabi ni Mikay nang iabot sa kanya ni Tia Minda ang isang baso ng gatas. Mabilis niyang nilagok iyon, saka muling nagpaalam at lumabas na ng kabahayan.
Tanging walking shorts na hindi naman kaiklian at black sleeveless ang kanyang suot at pinatungan niya ng jacket. Huhubarin niya ang jacket mamaya kapag pinagpapawisan na siya. Talagang gusto lang niyang lumabas ng umagang iyon para lumanghap ng hanging umaga. At napangiti siya nang masamyo ang hanging umaga na humalik sa kanyang pisngi. Lakad-takbo ang ginawa ni Mikay. Kahit nahahapo na at pinagpapawisan na siya, ay nag-e-enjoy pa rin siya. Kanina pa niya hinubad ang suot na jacket at itinali sa kanyang baywang. Lumitaw tuloy ang makinis niyang balikat. Medyo malayo na siya sa bahay ni na Tita Minda at Tito Bernie, pero hindi naman siya natatakot na baka maligaw siya. Napakaaliwalas ng paligid. Napatigil siya sa pagtakbo at napatayo sa gilid ng daan nang makita na unti-unting lumalabas ang haring araw sa isang bahagi ng mataas na burol. Ang ganda! Bulalas ni Mikay at napasingha pa. Itinaas niya ang dalawang kamay at inunat ang mga iyon sabay pikit na mga mata. Napakasarap ng kanyang pakiramdam at napakagaan. Para siyang nananaginip. Para siyang nasa paraiso. Sana ay ganito lagi. Usal niya sa kanyang sarili. Nang gustong lumaganap na ang sinag ng araw, ay napagpasyahan na lang ni Mikay na bumalik na sa bahay. Sa kanyang pagpihit ay isang matikas na kabayo na kulay puti ang rumaragasang dumaan sa kanyang tabi. Dala ng gulat at kaba na baka siya ay mahagip ay napaatras bigla si Mikay. Ngunit napasukan pa yata ng alikabok ang isa niyang mata at nabunggo ang isa niyang paa sa nakausling bato dahil sa kanyang pagkataranta, dahilan para siya ay napaupo bigla. Itinukod niya ang kanyang palad kaya nagasgas dahil sa lakas ng kanyang pagkabagsak. Mangiyak-ngiyak si Mikay dahil sa samot-saring sakit na kanyang nararamdaman. Ang kanyang pag-upo, ang kanyang kamay na nagasgas, at isang mata na mahapdi. Napansin marahil ng taong sakay ng kabayo na para itong may nahagip kaya agad itong bumalik sa marahan na paraan na pagpapatakbo ng kabayo. Sa pagitan ng pagkisap-kisap ng mga mata ay naaninag ni Mikay ang tao na bumaba ng kabayo at lumapit sa kanya. "Miss, ayos ka lang ba?" Tanong nito na lumuhod sa kanyang harapan. Gustong magtaray ni Mikay. Maayos pa ba siya sa lagay na iyon? Nakasalampak ng upo, kinukusot ng masakit na palad ang lumalabong mata. Ni hindi nga niya maaninag ang mukha ng lalaking kaharap. Pinili na lang niyang huwag magtaray. Bago-bago niya sa lugar na iyon para magsuplada. At base sa mga pagkukwento ni na Tita Minda, mababait ang mga mamamayan doon. At maamo ang boses ng lalaki na nagtatanong sa kanya. Hindi, mahapdi ang mga mata ko dahil sa pagkakapuwing." Nakangiwing sabi na lang ni Mikay. "Humarap ka sa akin, miss, nang mahipan ko yung mga mata mo." Tugo ng lalaki at itinaas ng isang kamay nito ang kanyang baba. Pilit na idinidilat ni Mikay ang nanlalabong mata nang magpantay ang kanilang mukha ng lalaki. Kahit na hindi niya maaninag ang mukha nito ng gusto, ay alam ni Mikay na natigilan ito at mariing nakatitig sa kanya. Bakit? May nakakagulat ba sa mukha ko? Mabubulag na ba ako?" Natatarantang tanong niya at muling kinusot ang mga mata. Wala, at hindi ka mabubulag. Akin na nang mahipan ko. Huwag mo nang kusutin at baka lumala pa. Sabi nito na makabawi saka inilapit nito ang bibig sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay idinilat ng mga daliri nito ang kanyang mga mata at buong ingat na hinipan iyon ng sunod-sunod ang kanyang mga mata. Ang bango naman ng hininga ng lalaking to. Bulong ni Mikay sa sarili nang maamoy ang hininga nito. Hindi lang hininga nito ang mabango, kundi pati ang usbong ng katawan nito na halatang bagong ligo.
Naamoy din niya ang aftershave na ginamit nito. Na-conscious tuloy si Mikay dahil amoy pawis siya. Pero nakapaghilamos naman siya at nakapag-toothbrush kanina. Ayan, siguradong makakita ka na ng maayos. Pero hayaan mo munang lumuhay ang mga mata mo para malinis at nang luminaw ang paningin mo. Mamaya pagdating mo sa inyo ay idilat mo iyan sa palanggana na may malinis na tubig. Sabi ng lalaki matapos mahipan ang kanyang mga mata. Bakit parang narinig na niya ang boses nito? Salamat, usal ni Mikay at sinunod ito. Hinayaan niyang magluha ang kanyang mga mata. Maya-maya ay napansin niyang may dinukot ito sa bulsa ng suot nitong pantalon. Napaigdad si Mikay nang muli nitong iangat ang kanyang baba at dahan-dahang pinahira ng hawak nitong panyo ang luha na umagos sa tagiliran ng kanyang mga mata. Parang nililinis niyon ang kanyang mga mata. Pasensya ka na at hindi agad kita napansin. Ako patuloy ang muling nagpaluha sa'yo. Sabi nito at bahagyang kinurot ang kanyang pisngi. Nagulat si Mikay sa sinabi nito nang unti-unting luminaw ang kanyang paningin at mabistahan ang anyo nito ay nanlaki ang kanyang mga mata. Kaya pala pamilyar sa kanya ang boses nito. Kahit minsan niya lang itong nakita at narinig ay hinding-hindi niya makakalimutan. Kaya pala natigilan ito at napatitig ng husto sa kanya kanina. Malamang ay natatandaan din siya nito kaagad. Ngayong malinaw na ng husto ang kanyang paningin, ay masasabi niyang mas gwapo ito ngayon sa kanyang paningin. Paano? Hilam din siya sa luha noong una niya itong makita. Napangiwi si Mikay sa sinabi nito na ito pa ang muling nagpaluha sa kanya. Bakit? May masakit pa ba? Nag-aalalang tanong ng lalaki nang makitang napangiwi siya. Nahagip ng mga mata nito ang kanyang palad na puno ng gasgas. Oh, I'm sorry about this. Sabi nito na hinawakan at binistahan ang kanyang palad. Sumama ka sa akin nang magamot natin itong mga gasgas mo sa kamay. Sabi ng lalaki at inilalayang makatayo si Mikay. Naku, wag na. Uuwi na lang ako. Hindi naman nakamamatay ang mga gasgas sa kamay. Madali lang naman pagalingin ang mga to. Salamat na lang. Tanggi ni Mikay nang ganap na siyang makatayo. Okay, ihahatid na lang kita. Baka ano pang sasabihin ng parents mo dahil may mga alikabok ka at gasgas sa kamay. Naku, wag na lang. Maaabala lang kita. Saka hindi kita kilala. Muling tanggi ni Mikay. Napangiti ang lalaki. I'm sure hindi ka taga rito dahil hindi mo ako kilala at ngayon lang kita nakita dito sa farm. Nagbabakasyon ka ba dito? Saan ka umuwi? Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao at kilala ako ng mga taga rito. Ako nga pala si Duncan. Pagpapakilala nito sa kainilahad ang mga palad sa dalaga. Micaela, pero Mikay ang tawag sa akin ng mga nakakarami. Tugon niya at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Napangiwi siyang muli nang magdaop ang kanilang mga palad. Oops, sorry, nakalimutan ko. Sabi ni Duncan ang tinutukoy ay ang palad niyang may gasgas. Ayos lang, tugon ni Mikay. Ewan ba niya kung bakit madaling makagaana ng kanyang loob ang lalaking kaharap. Shall we? Tanong nito. Marahang tumango na lang si Mikay. Hinawakan siya nito at marahang isinampa siya sa kabayo. First time niyang sumakay ng kabayo. Pero sa halip na matakot ay na-excite pa si Mikay. Ilang saglit pa ay nakasampa na rin ang lalaki. Nasa likod siya ng binata. Binilinan siya nito na humawak sa baywang nito agad naman niyang sinunod. Dahil kapag nag-inarte siya ay tiyak na mahuhulog siya. Ang akala ni Mikay ay patakbuhin nito ng mabilis ang kabayo. Pero sa halip ay palakad-lakad lang ito. Pero dahil sa laki ng hakbang na matikas na hayop, ay nasisiguro ni Mikay na madali silang makakarating sa bahay ni Tia Minda.
Naunang bumaba ng kabayo si Duncan, saka inilalayan si Mikay na makababa rin. Siyang paglabas ni Tia Minda ng kabahayan. "Senyorito Duncan, kayo pala. Magandang umaga sa inyo. Bakit to kayo napadaan?" Nagkukumahog na salubong ni Tia Minda. "Maglilibot lang ho sana ako sa farm, Ate Minda. Pero ginulat ng aking kabayo itong magandang binibini. Idinaan ko na at dito pala siya tumutuloy sa inyo," sagot ni Duncan. "Oo, senyorito. Isinama siya ng aking pamangkin na magbabakasyon dito. Nakatuwaan ni Mikay na mag-jogging. Pasensya ka na at hindi ito sanay sa nagtatakbuhang kabayo." Hinging paumanhin ni Tia Minda saka binalingan si Mikay. "Mikay, siya si Senyorito Duncan, ang may-ari nitong farm, ang amo namin. Mabuti naman at nagkakilala na kayo." Napamulagat si Mikay. May-ari ng isang malaki at napakagandang farm ang lalaki na sa ikalawang beses niyang nakatagpo ay sa hindi pa kaaya-ayang sitwasyon. Mabuti na lang at hindi niya ito natarayan kanina. Mas naging kahiya-hiya siya sana. Alanganin siyang ngumiti at humarap sa lalaki. "Hello sir, sana okay lang sa inyo ang aming pagbabakasyon dito," tanging nasabi niya rito. "Doon ka na lang Mikay, and welcome dito sa farm. Sana mag-enjoy kayo sa inyong bakasyon. Sige, pumasok ka na at linisin mo ulit ang iyong mga mata sa malinis na tubig." Tumayo si Mikay at nagpatiuna ng pumasok. "Senyorito, pasok muna kayo para makapagkape," narinig niyang yaya ni Tia Minda sa amo. "Salamat Ate Minda," tugon naman ng lalaki. Nagtuloy na si Mikay sa banyo para maligo. Naghahalo na ang alikabok at pawis sa kanyang katawan at buhok. Si LV ay tulog pa rin. 7:30 na ng umaga at kung hindi siya magkakamali ay mamayang 10:00 pa ang gising nito. Ganoon ang kaibigan niya kapag walang iniisip na trabaho. Pagkatapos maligo ay tutungo sana siya sa kusina pero tinawag siya ni Tia Minda na noon ay nasa balkon. Puting baby tee at red walking shorts na hindi umabot sa tuhod ang suot niya. Nakabalabal pa sa buhok niya ang tuwalya na ginamit niya. Ayaw niya nang may tumutulong tubig sa buhok niya. Nagulat pa siya nang mabungaran sa may balkon si Tia Minda na doon na naghahain ng almusal. Nakaupo pa rin at nagkakape na rin doon si Duncan at kaharap na nito si Tio Bernie. Ang akala niya ay umalis na ang lalaki dahil sabi nga nito kanina ay maglilibot ito sa farm. "Halika na iha, siguradong gutom ka na. Hayaan mo na lang si LV at matakaw yon sa tulog," sabi ni Tia Minda at iminuwestra ang silyang nasa tabi ni Duncan. Saka naglagay ito ng plato doon para sa kanya. Nakadama tuloy siya ng pagkailang nang hilahin ni Duncan ng silya para paupuin siya. Nginitian niya ito at nag-usal ng pasasalamat. Ngumiti din ito at kumindat sa kanya. Parang natunaw yata ang puso niya sa ngiti nito. "Ang mga bata ho?" tanong niya na kay Tia Minda nakatingin. "Kaaalis lang nila para pumasok nang dumating kayo ni Senyorito. Eto at nakabalik na nga ang Tio Bernie niyo mula sa paghatid sa kanila," sagot ni Tia Minda at saka binalingan si Duncan. "Sigurado kayo na kape lang ang sa inyo, Senyorito?" Ngumiti at tumango ang binata. "Ayos na sa akin itong kape, Ate Minda. Mangangabayo at maglilibot pa ako sa farm. Mabigat sa tiyan kapag kakain ako ng almusal," tugon ni Duncan saka tumingin kay Mikay. "Ayos na ba ang mga mata mo? Pagkatapos mong kumain, gamutin natin yung palad mo. Ate Minda, meron ba kayong alcohol dito?" "Naku, ako nang gagamot nito mamaya," agap ni Mikay. "Masyado na kitang naaabala. Salamat talaga. Kay dali namang gumaling nitong mga gasgas na to,"
Dagdag pa niya at nginitian ng matipid si Duncan. Senyorito, salamat sa paghahatid sa aming dalagang bisita. Nung isang araw lang sila dumating dito at kaming mag-asawa ay natutuwa dahil sa pagdalaw ng aming pamangkin kasama ang kaibigan nitong maganda. Bala ko ngang ipasyal sila sa manggahan sa susunod na araw. Wika naman ni Tio Bernie. Walang anuman yun, Kuya Bernie. Ako nga itong dapat na humingi ng paumanhin dahil nasaktan itong bisita nyo dahil nagulat sa kabayo ko. At saka, welcome talaga dito kahit sino man sa kamag-anakan nyo ang gustong magbakasyon dito. May tiwala ako sa inyo na mga tauhan dito sa farm. Maraming salamat talaga, senyorito. Si Tita Minda ang nagsalita. Nakangiting tumango naman si Duncan saka tumayo. Hindi na ho ako magtatagal, Ate Minda, Kuya Bernie. Maraming salamat talaga dito sa kape. Paalam nito saka tumingin sa dalaga. Mikay? Dala ng kagandahang asal ay tumayo si Mikay. Tita Minda, ako na ho maghahatid kay Sir Duncan sa labas. O sige iha, tugo naman ang ginang. Ay oo nga pala senyorito. Pakli ni Tito Bernie na siyang nagpatigil sa paghakbang ni Duncan. Magluluto pala ng konting salo-salo itong aking may bahay. Bilang pagsilibra ng aking kaarawan ngayon, sana ay makadalo kayo mamaya kahit hindi pang sosyal itong aming okasyon. Parang nahihiyang pagkumbida dito ni Tito Bernie at umakbay pa sa asawa. Oo ba, Kuya Bernie? Basta wala lang akong importanteng lalakarin. Nakangiting sagot ni Duncan. Magpapaalam na ho ako. Sige senyorito, mag-iingat kayo. Panabay na wika na mag-asawa at gumiya na palabas ng bahay sina Mikay at Duncan. Welcome and enjoy your vacation here, Mikay. Masaya ako at nagkita ulit tayo. Sana makalimutan mo na siya. Wika ni Duncan at buong gilas na sumampa ng kabayo. Yung lalaking nagpaiyak sa'yo, pagkumpirma nito nang mahulaan ang kanyang pagtataka sa huling sinabi nito. Bago pa makasagot si Mikay ay isang ngiti ang pinakawala nito bago pinasibad ang kabayo. Pagbalik ni Mikay sa loob ng bahay ay gising na si LV at nakikipagkwentuhan na kina Tio Bernie at Tia Minda. Ikaw Besha, kiaga-agay, ang daming ganap sa buhay mo. Tudyo nito. Anong ganap yung pinagsasasabi mo? Ikaw tong kiaga-agay, daming laman ng utak. Ganti niya dito at muling umupo sa silyang inukupan niya kanina. Si LV na ang nakaupo sa silyang inukupa ni Duncan kanina. Siniko siya ng kaibigan. Sinabi na sa akin ni Chang, nag-jogging ka raw kanina at nang bumalik ay inihatid ka na ng gwapong may-ari nitong farm sakay ng kabayo. Anong ganap habang yakap mo siya sa likod sa ibabaw ng kabayo ha? Excited na tanong ni LV na mula ang mga pisngi ni Mikay. Ikaw talaga, LV. Nakakahiya kay na Tio Bernie at Tia Minda. Amo nilang chinichismis mo. Saway niya sa kaibigan. Hay naku Mikay, sanay na kami dito kay LV, kaya huwag kang mag-alala. Natatawang sabi ni Tia Minda. Wala namang masama kung magkakagusto si Senyorito Duncan dito kay Mikay. Maganda at mabait itong kaibigan mo LV. At hindi rin talo si Mikay sa senyorito namin. Gwapo na, mabait pa. Buong pagmamalaking wika ni Tio Bernie. Nagpalakpak at nag-thumbs up pa si LV bilang pagsang-ayon sa tiyuhin. Naku Tio Bernie, baka may makarinig sa atin at isumbong pa tayo sa girlfriend ni Sir Duncan. Nahihiyang sabi ni Mikay. Walang girlfriend yun. Parang siguradong tura ni Tio Bernie. Sure kayo, Tito? Parang chismosang tanong pa ni LV.
Sa wala pa kaming nakikita na may dinalang babae yan dito sa farm. Tsismosong sagot din ni Tio Bernie at pabulong pa na idinugtong ang sa matatanda kasi ng mga De Los Reyes na sinusunod hanggang sa ngayon na oras magdala sila ng babae o lalaki sa mansyon at ipapakilala sa mga magulang ay yung siguradong mahal nila. At handa na nilang pakasalan. Iyon din ang nangyari sa mga magulang ni Senyorito Duncan noong nakilala ni Senyor Robert si Senyora Isabel. Hay, magsitigil na nga kayo sa katutukso dyan kay Mikay? Saway ni Tia Minda at binalinga ng asawa. Abay, bilis-bilisan mo na at kailangan ka na doon sa manggahan. Maya-maya nga ay nagpaalam na sa kanila si Tio Bernie. Kinahaponan ay abala si Tia Minda sa pagluluto ng mga pagkain para pagsalu-saluhan ng pamilya at ilang kasamang inimbitahan nito. Masayang tumulong sina Mikay at LV sa paghahanda. Eksaktong bago mag-alas 6 ay dumating si Tio Bernie kasama ang malalapit na kumpare. May mga kumari ding dumating si Tia Minda. May ilang kabinataan din na kasama si Tito Bernie na halatang hindi magkakandaogaga dahil may inabutang dalaga. Halatang nagpapapansin at nagpapakyut na kaagad ang mga ito kina Mikay at LV. Mabuti naman at naisipan yung dumalaw dito sa farm. Minsan lang kasing may dalagang bumibisita dito at gaganda pa. Masayang wika ng nagpakilalang si Leo. Talaga ba? Maganda kami? Maarting tugo ni LV na halatang nagpa-cute kay Leo. Well, hindi niya ito masisisi. May hitsura si Leo at may matipunong katawan. Bakas na bakas ang pagiging bakat nito sa trabaho. Oo naman, nakangiting sagot ni Leo na kumindat pa sa kaibigan niya. Namumungay naman ang mga mata nangingiti-ngiti dito si LV. Halatang nagka-crush talaga ito kay Leo. Habang naghahain sa mesa si Tia Minda, kasama ang ilang kumari nito ay maririnig ang biruan at tawanan sa paligid. Napakasaya nilang tingnan, parang walang problema. Lahat nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Napangiti si Mikay. Hindi niya pinagsisisihan na nagbakasyon siya sa lugar na iyon. Kumaring Minda, si Senyorito Duncan. Narinig ni Mikay na tawag ng isang kumari ni Tia Minda. Hindi niya alam kung bakit parang tinambol ang kanyang dibdib pagkarinig sa pangalan nito. Lalo na nang matanaw niya itong papasok ng bakuran. Hindi magkandao-gaga si Tia Minda sa pagsalubong dito. Binati ito ng lahat ng taong naroroon at kahit nakitang-kita ang respeto na ibinibigay ng mga tauhan nito ay masasabing parang malalapit silang magkakaibigan. Lihim siyang napahanga sa binata. Parang napatigil yata ang paggalaw ng mundo ni Mikay nang sa pagbaling nito ay nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ito ng malawak na parabang siya lang ang hinihintay nitong matagpuan. Ginantihan niya ito ng matipid na ngiti. O siya, halina kayong lahat dito na makapaghapunan na tayong lahat. Mamaya na yang inuman. Pagyayaya ni Tia Minda sa mga bisita. Inakbayan naman ni Tito Bernie si Duncan at iginiya papasok. Nakasunod naman ang mga kumpari nito. Maya-maya ay nasa harapan na niya ang binata. Kumusta na ang mga kamay mo? Maayos na ba? Tanong ni Duncan na ginagapa at sinipat ang kaniyang mga palad. Nag-init ang mga pisngi ni Mikay dahil sa hatid ng pagkakagagap ni Duncan sa kanyang kamay. Ayos na, kunting gasgas lang naman to, sagot ni Mikay at patay mali siyang pinawi ang mga kamay. Nagdulot ng maikling panalangin ng isang kumari ni Tia Minda. Pagkatapos niyon ay nagkantahan sila ng happy birthday para kay Tio Bernie.
Masayang masaya naman ang celebrant lalo na at inabutan ito ng kung ano-anong regalo doon. Mas lalong lumapad ang pagkakangiti nito nang may iniabot dito si Duncan na halatang alak iyon at siguradong mamahalin. Maraming salamat mga kasama. Salamat at ako'y inyong pinaunlakan para samahan sa munting salo-salo na inihanda ng aking asawa. Salamat din sa iyo, Senyorito Duncan, at inyong pinahintulutan na kayo ay aming makasama sa ngayon. Wika ni Tio Bernie. O siya, tayo ay kakain na. Tura naman ni Tia Minda. Masayang nilantakan nila ang masaganang hapunan na inihanda ni na Tia Minda at Tio Bernie. Si Duncan ay aliw na aliw habang kumakain at salit-salitan na nakikipag-usap sa mga tauhan. Nakikipagsabayan din sina Mikay at Elvie sa pakikipagkwentuhan. Pero madalas ay nag-iinit ang mga pisngi ni Mikay dahil sa atensyong ibinibigay ni Duncan. Madalas itong sa kanya nakatingin at nginingitian siya kapag nahuhuli siya nitong nakatitig sa kanya. Makikita din sa mga mata nito ang amusement kapag tumatawa si Mikay sa mga jokes ng kasamahan. Pagkatapos ng hapunan ay nagsipwesto na sa isang mesa ang grupo ng mga kalalakihan para sa tumahan at dagdag na huntahan. Nakipagsabay doon si Duncan pero maya-maya ay doon ito pumwesto ng upo sa umpok ni na Mikay at Elvie. Kayo na muna ang bahala kay Senyorito Duncan ha. Huwag nyo itong pagsabayin doon sa mga tumador. Natatawang bili ni Tia Minda. Huwag kayong mag-alala, Chang, at kikilatisin ko itong si Sir Duncan, sabi ni Elvie at kumindat pa sa tiyahin. Magtatagal ba kayo rito? Kasi ipapasyal ko kayo para ma-enjoy nyo ang bakasyon nyo dito, wika ni Duncan. 2 weeks lang kami dito, Sir Duncan. May flower shop kasi itong si Mikay. Kaya ko lang naman ito nahatak magbakasyon dahil broken hearted doon sa boyfriend niyang ungas. Elvie, pinandilata ni Mikay ang kaibigan dahil sa pagiging taklesa nito. Kay ganda-ganda ng gabi nila, pinapaalala pa nito ang pangit na pangyayari. Ngumiti si Duncan. Bakit mas gumugwapo ito kapag nakangiti? Pati mga mata nito ay nakangiti. I will make sure na mai-enjoy nyo ang pamamasyal nyo rito. Ako mismo ang magtutor sa inyo. Very genuine ang ngiting pahayag ni Duncan. Wow, nakakatuwa ka naman, Sir Duncan. Ang swerte naman ng mga taga rito. May amo na maliban sa pogi na ay super bait pa. Bulalas ni Elvie pero bigla ding napasimangot. Kaya lang, maa-out of place naman ako niyan dahil wala akong partner. At sino naman ang may sabi na dapat may partner kapag namamasyal? Kaya nga ako sumama dito para magkasama tayong mamasyal, hindi ba? Nakataas ang kilay na sabi ni Mikay sa kaibigan. Parang winawarningan niya ito ng tingin na huwag nang humirit pa. Pero parang pakawala itong kaibigan niya. Oo nga, pero malay ko ba na may Sir Duncan kang makikilala? Nakangising wika ni Elvie. Duncan na lang, Elvie. Isipin nyo na lang na magkakaibigan nyo tayo dito. Saka huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na ma-out of place ka. Pilyong sabi ni Duncan at sumulyap kay Leo na kanina pa pala nakatingin sa kanila at ngayon ay papalapit na. Napansin agad ni Mikay ang bahagyang pag-igtad ng kaibigan niya. Tinamaan talaga ito kay Leo. Maya-maya ay naghalo-halo na ang mga nagkukwentuhan. Hanggang sa unti-unti nang nagpaalam ang mga bisita. Pinakahuling nagpaalam sina Duncan at Leo. Tuloy na kami, paalam ni Duncan at napakamot pa ito sa ulo. Namumula ang pisngi nito dala ng painom-inom na ginawa nito. Sige, ingat kayo. Bili ni Mikay nang ihatid nila ni Elvie sina Leo at Duncan sa labas ng bakuran. Leo, sumabay ka na sa akin, sabi ni Duncan kay Leo. Salamat, senyorito.
Sagot ni Leo at nag-iwan pa ito ng flying kiss kay LV. Kinikilig naman na parang sinalo iyon ni LV. Wala na. Mukhang nagkakamabutihan na ang dalawa sa maikling panahon na pagkakakilanlan. Na-enjoy ng husto ni Mikay at LV ang kanilang bakasyon sa farm, lalo na at si Dongkan ang pumapasyal sa kanila. Sumasama sila sa pamimitas ng mga prutas, tulad ng mangga at kung ano-ano pa. Pag sumapit ang 3:00 ng hapon, ay naroroon na kina Tita Minda si Dongkan. Kasabay si Leo para sunduin si Mikay at LV. Kabayo ang ginagamit nila sa pamamasyal. Huwag mo na siyang balikan, Mikay, kahit na magmamakaawa pa siya. Nagulat si Mikay sa sinabing iyon ni Dongkan. Nasa isang sapa sila ng mga oras na iyon na sakop ng farm at naliligo na mga sandaling iyon. Kasalukuyang inaayos ni Mikay ang kanilang mga daladalahan at tinutulungan siya ni Dongkan. Si LV ay hindi pa rin umaahon at sabik pa rin sa tubig. Maraming nagagandahang halaman sa paligid na iyon. Malalaki at nagtatayugan ang mga puno na siyang nagbibigay lilim sa mga taong gustong maligo doon. Sila lang 4 ang naroroon na mga sandaling iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mikay kahit may ideya naman siya sa tinutukoy ni Dongkan. Yung boyfriend mong nagpaiyak sa'yo, huwag mo na siyang balikan, Mikay, kahit na magmakaawa pa siya. Tugon ni Dongkan. Napayo ko si Mikay. Nag-init ang kanya mga pisngi dahil titig na titig ito sa kanya. Iba na ang dating ng presensya ni Dongkan sa kanya. Lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib kapag nagkakalapit sila. Namimiss niya ito kaagad kahit kakahiwalay pa lang nila kapag ihahatid siya nito pagkatapos nilang mamasyal. At iisa lang ang ibig sabihin niyon. Nagkakagusto na siya kay Dongkan. Napapitlag si Mikay nang hawakan ni Dongkan ang kanyang kamay. Siguradong merong nakalaan na karapat-dapat sa iyo, Mikay. Hintayin mo lang ang tamang panahon. Muli ay parang sinilaban na naman ang pakiramdam ni Mikay. Kung pwede nga lang hihilingin na sana ito na lang ang lalaking nakalaan para sa kanya. Pero hindi sila bagay ni Dongkan. Mayaman ito at siya ay simpleng babae lamang. Siya nga pala, Mikay. Iimbitahan ko sana kayo ni LV bukas sa bahay. Naikwento ko kasi kayo sa mama at nais niya kayong makilala. Pag-iiba ni Dongkan sa usapan. Ha? Bakit? Naku, nakakahiya. Baka anong isipin ng mama mo? Biglang kinabahan si Mikay. Hindi isang tulad nila ang pag-aaksayahan ng panahon para makilala ng isang donya. Relax. Mabait si mama. Susunduin ko kayo bukas ng hapon. Pinal na sabi ni Dongkan, saka siyang nginitian at kinindatan. Naputol na ang kanilang pag-uusap nang bigla siyang inaya ni LV na maligo na. Niyaya rin niya si Dongkan bago tuluyang nilapitan ang kaibigan. Hindi akalain ni Mikay na ang inaakala niyang astrokratang donya ay napakagiliw pala. Kanina nang dumating sila ni Dongkan sa villa ng mga De Los Reyes ay hindi siya mapakali. Hindi nakasama si LV dahil magdi-date din daw ito at si Leo ng sarilinan. Wala siyang nagawa kundi ang sumama na lang na mag-isa kay Dongkan. Ngayon ay kaharap na niya sa malaking hapag ang ginang na hindi magkakandaogaga sa pag-aasikaso sa kanya. Tikman mo itong kare-kare, iha. Akong nagluto nito nang malaman kong may bisitang dalaga itong uniko iho ko. Iniabot nito sa kanya ang ipinagmamalaki nitong kare-kare. Kahit may edad na ay napakaganda pa rin ito kahit walang bahid ng make-up. Siguro ay dahil nasa bahay lang ito, pero napaka-sopistikada pa rin at maautoridad ang aura nito.
Salamat po, nag-abala pa kayo ma'am. Magalang na tugo ni Mikay. Call me Tita Isabel, iha. Hindi ka naman nagtatrabaho dito sa farm para tawagin mo akong ma'am. Makahulugang sabi ng ginang at kumindat pa sa kanya. Salamat po, Tita Isabel. Of course, iha, dahil bisita ka ng anak ko. Nagsimula silang kumain. Talagang masarap ang ipinagmamalaki nitong kare-kare. Madaling nakagaana ng loob ni Mikay ang matanda. Hindi ito katulad ng ilang mayayaman na mapagmata. Hindi siya nag-aalinlangan. Alam mo, iha, kahit anong abala ko sa maraming bagay, ay nilalaanan ko talaga ng oras itong uniko iho ko. Gustong gusto ko talaga na maalagaan ko siya kahit na malaki na siya. Katulad ng pag-aalaga ko sa papa niya noong nabubuhay pa. Balang araw ay maging ganoon ka din. Alam ko na, aalagaan mo rin itong anak ko kapag kayo ay kasal na. Muntik nang mabulunan si Mikay sa nginunguya na karne dahil sa sinabi ng Donya. Nahalata naman iyon ni Duncan kaya hinimas-himas nito ang likod niya. Saka siya inabutan ng isang basong tubig. Pagkatapos ng hapunan ay si Duncan na mismo ang nagpaalam sa ina para ihatid si Mikay. Parang hindi na kasi matapos-tapos sa pakikipagkwentuhan ang mama nito kay Mikay at naramdaman ni Duncan na naiilang na dito ang dalaga. Lalo na kapag humihirit ng kapilyahan ang ina nito. Si Mikay naman ay magkahalong pagkaaliw at paghihinayang ang nararamdaman. Kung sana ay totoo ang hinala sa kanila ni Doña Isabel. Iho, huwag mong kalimutan na dalhin itong si Mikay sa kasal ni Brad sa Friday. Pahabol ng matanda nang palabas na sila ng kabahayan. Yes ma, sagot ni Duncan bago iginiya nito si Mikay patungo sa malaking tarangkahan. Pasensya ka na sa mama ko ha, makulit talaga yan kapag makagaanan niya ng loob. Hinging paumanhi ni Duncan. Okay lang yun, nakakatuwa nga ang mama mo eh. Saka hindi siya matapobre kagaya ng ibang mayayaman. Napakasimple niya at masayahin. Masayang wika ni Mikay kahit na ang totoo ay naiilang pa din siya sa mga sinabi ng mama ni Duncan sa kanila. Lula na sila ng sasakyan ng binata at ilang saglit pa ay nasa harapan na sila ng bahay ni na Tito Bernie at Tita Minda. Biyernes, alas 9 ng umaga nang may sumundong sasakyan kay Mikay sa bahay ni na Tita Minda. Isang lalaki na siyang nagmamaneho at isang babae na alam niyang isa sa mga kasambahay ni na Duncan na nakita na niya ito sa malaking bahay na mga De Los Reyes. Ipinasusundo daw siya ni Senyora Isabel, kagyat namang sumama si Mikay. Pagdating sa malaking villa ay magiliw siyang sinalubong ng matandang babae. Iginiya siya sa isang silid at doon ay may naghihintay na mga babaeng sa tingin niya ay mga beautician dahil sa mga gamit na hawak na mga ito. Kayo nang bahala sa kanya, pagandahin niyo siya ng todo. Nakangiting bili ng senyora. Yes madam, kami nang bahala sa kanya. Sagot ng hindi akalain ni Mikay na bakla pala dahil sa timbre ng boses na kahit medyo matinis ay halatang may sala pagkalalaki. Pero napakaganda nito. Miss Pretty, ako si Lucy. Ako ang magpapalitaw ng alindog mo. Masayang pagpapakilala nito. Ako naman si Micaela, pero Mikay na lang ang itawag niyo sa akin. Pagpapakilala rin ng dalaga. Lihim siyang natawa. Si Lucy daw ito. Ano kayang tunay nitong pangalan noong hindi pa ito Serena? Lucio kaya? O di kaya ay Luisito? Kung ano-ano ang ginawa ng mga ito sa kanya. Nag-foot spa siya, body massage at inayos ng mga ito ang kanyang buhok. Pagkatapos ay minake-upan siya at pinasuot ng long dress na kulay asul. Hapit at tamang-tama ang pagkakayakap ng malambot na tela niyon sa kanyang balat.
Kaya lumabas ang magandang korba ng kanyang katawan na matagal na nakatago sa mga simple niyang kasuotan. May mahabang slit iyon kaya litaw na litaw ang kanyang makinis na binti kapag lumalakad siya. Mahaba ang manggas niyon kaya komportable si Mikay nang maisuot iyon. Medyo hakab ang kanyang likod pero ayos lang din dahil hindi naman nakalantad ang tabas niyon sa dibdib. Konserbatibo ang dating pero sexy kapag naisuot na, lalo na ng babaeng may magandang korba ng katawan kagaya ni Mikay. Ang kanyang mahaba at tuwid na buhok ay medyo kinulot. Nagmukha itong alon-alon. Manipis ang makeup na inilagay sa kanya pero nagpatingkad sa kanyang gandang Pilipina. Halos hindi siya makapaniwala nang mabistahan ang hitsura niya sa salamin. Makikita rin ang pagkamangha sa mga mukha ni na Senyora Isabel at Duncan nang iniluwas siya ng pinto ng kwartong kinalabasan niya. Hindi kaagad nakapagsalita ang mag-ina. Si Madam, Diyosang Diyosa, hindi ba? May pagmamalaking wika ni Lucy. Perfect, wika ng ginang at ngumiti ng malapad. Pumitik pa ito sa harap ng mukha ng anak. Iho, shall we? May panunuksong yaya ng ginang. Oh, yes ma, let's go. Tugon ng binata na parang nagising sa pagkakatulog. Umangkla ang ginang sa kanang braso ni Duncan. Inilahad naman ng binata ang kaliwang kamay kay Mikay. Tinanggap naman iyon ng dalaga, kaya iginiya na ni Duncan ang dalawang babae palabas ng malaking bahay. Nasa kabilang hasyenda naganap ang kasalan na kanilang pinuntahan. Mayaman din at malawak ang kalupaan. Malapit na kaibigan ito ng mga De Los Reyes. Asiwang-asiwa naman si Mikay dahil hindi siya sanay makipaghalubilo sa ganoong kayayaman na tao. Mabuti na lang at hindi na humihirit ng panunukso sa kanila ni Duncan si Senyora Isabel. Simple pero napaka-elegante ng naganap na kasalan sa isang malawak na hardin sa labas ng mansyon. Matalik na kaibigan at kababata ni Duncan ang ikinasal na si Brad. Kitang-kita sa mukha nito ang pagsuyo, galak at pagmamahal habang ikinakasal sa babaeng napili nitong pakasalan. Nakadama ng kagalakan sa kanyang dibdib si Mikay. Siguro napakasarap sa pakiramdam kapag ikinakasal sa lalaking mahal mo at mahal na mahal ka din. Napatingin siya sa katabing si Duncan. Nakapagit na ito sa kanilang dalawa ni Doña Isabel. Walang emosyon sa mukha nito. Nakatutok lang ang paningin nito sa mga ikinakasal na nasa gitna. Nang matapos ang seremonyas at sinelyuhan ng groom ng isang matamis na halik, ang pag-iisang dibdib nila ng bride ay tumayo ang lahat kasabay ng masigabong palakpakan. Sa resepsyon na doon na ginanap sa malawak na hardin ay ipinakilala si Mikay ni Duncan bilang isang kaibigan at espesyal na bisita ng farm. Maraming panunodyo silang narinig sa mga kaibigan at kakilala ng mga ito na pawang nginingitian lamang ni Duncan. Nawala na rin ang pagkailang ni Mikay ng tumagal dahil sa masuyong pag-aalalay sa kanya ng binata. Nang pwede nang makipagsabayan sa bagong kasal ang mga guest na sumayaw, ay isinayaw siya ni Duncan. Pakiwari ni Mikay ay nasa alapaap siya. Hindi siya magaling sumayaw pero magaling gumiya sa kanya si Duncan. Nagulat pa si Mikay nang iabot sa kanya ng bride ang bouquet ng bulaklak sa halip na ihagis nito. Para susunod na sa akin si Duncan. Nakangiting tudyo ni Brad sa kanila. Pinamulahan ng mukha si Mikay. So, hindi pala naniwala ang mga naroroon na magkaibigan lang sila ni Duncan at bisita siya ng farm ng mga ito. Well, hindi niya masisisi ang mga ito. Kung titingnan lang sila ng binata, ay parang talaga silang sa magkasintahan.
Hawak-hawak lagi siya nito sa kamay at laging nakaakbay. Kibit balikat na napangiti na lang si Duncan. Pati si Mikay ay nahawa na rin sa ngiti nito. Matamis na nginitian niya ang mag-asawa na bagong kasal. Pagkatapos magsalita ng mga kaanak at malapit na kaibigan para sa mga ikinasal, ay nagkakasayahan na ang lahat, huntahan at kumustahan, na ang karamihan ay pawang mga negosyo ang pinag-uusapan. May mga nagsasayaw ng swing, nakipagsabayan din sina Mikay at Duncan. Hindi gaanong magaling si Mikay mag-swing, pero magaling gumiya si Duncan, kaya napapasabay siya rito ng maayos. Para kay Mikay, ang araw na iyon ang pinakamasayang araw na nangyari sa buhay niya. Ang lahat daw ng simula ay merong wakas, katulad ng bakasyon ni Mikay at LV. Pakiwari ni Mikay ay iyon na ang pinakamalungkot na tagpo sa kanyang buhay. Sa maikling panahon ay naging malaking bahagi ng kanyang buhay ang farm na iyon ng mga De Los Reyes. Pero sa kabila ng kahungkagan ay may nadarama siyang ligaya sa kanyang dibdib. Uuwi siya na nasa puso ang masasayang alaala ng kanyang bakasyon. Hinding-hindi niya makakalimutan ang magandang lugar na iyon, ang mababait na mga tao, at higit sa lahat ay si Duncan. Napaaga kaysa inaasahan ang kanilang pag-uwi. Tumawag kasi ang mama ni LV at minamadali sila sa pag-uwi dahil meron daw itong importanteng bagay na ipapaasikaso kay LV. Pwede naman daw silang bumalik kahit anong oras nila gustuhin. Kaya nang matanggap nila ang tawag na iyon, kinagabihan ay nagpasya silang gumayak ng maaga kinabukasan. Huwag kayong mag-aalala. Kami nang bahalang magsabi sa kanila ni Senyorito Duncan na napaaga ang alis nyo, sabi ni Tita Minda. Inihatid sila ni Tio Bernie sa terminal ng bus. Ilang saglit pa ay lula na sila niyon pauwi sa kanilang bayan. Hindi akalain ni Mikay na muling magpapakita sa kanya si Richard at ang lakas ng loob na makipagbalikan sa kanya. Na-realize daw nito na siya talaga ang mahal nito. Alam ni Mikay na binobola lang siya nito at kahit totoo pa ang sinasabi nito ay hindi na siya maaantig dito. Ganon kabilis na nawala ang pagmamahal niya rito. Isa na lamang itong ordinaryong nilalang sa paningin niya. Ilang beses itong pabalik-balik sa shop nila at ilang beses din niya itong itinaboy. Isang hapon ay abala si Mikay sa pag-aayos ng isang bouquet ng iba't ibang kulay ng roses. Espesyal daw ang babaeng pagbibigyan ng bulaklak na inaayos niya ayon sa binatilyo na naghihintay. Napangiti pa siya nang sabihin nito na dapat ay naaayon sa ayos na magugustuhan niya kung sakali na siya ang makakatanggap. Eksaktong nagbayad na ito at paalis na, ay natanaw niyang pumapasok naman ng shop nila si Richard. Naitirik ni Mikay ang mga mata. Talaga bang hindi siya titigilan ng lalaking ito? Ano na naman bang kailangan mo? Matabang na tanong ni Mikay nang nasa harapanan niya ito. Sweetheart, hanggang ngayon ay galit ka pa rin ba sa akin? Pinagbigyan na kita sa mga kaartihan mo nitong mga nakaraan. Pero hanggang ngayon pa rin ba ay magpapakipot ka pa rin ba? I know mahal mo pa rin ako. Napabuga si Mikay ng hangin sa kapreskuhan nito. Richard, hindi na ako galit sa'yo. Ang totoo nga'y pinapatawad na kita. At nagpapasalamat ako sa ginawa mo dahil natauhan ako na hindi ikaw ang lalaki na gusto kong mahalin. Nawala ang mayayabang na ngiti nito sa mga labi. Ano? Bakit? May ipinagmamalaki ka na ba? Mikay, walang sinumang lalaki ang makahihigit sa akin dito sa lugar natin. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang magmalaki pa at makipagbalikan ka na lang sa akin. Naiirita ang sabi nito. Babarahin na sana ito ni Mikay nang bigla siyang matigilan
nang sa pagbukas ng pinto ng shop ay iniluwan niyon papasok ang tao na hindi na nawaglit sa kanyang isipan. Nang magtama ang kanilang paningin ay natigilan din ito. Nalunod yata ang puso niya nang unti-unting gumuhit sa mga labi nito ang genuine na ngiti nito. Pero saglit lang dahil nangunot agad ang noo nito nang mapatingin ito kay Richard. Natatarantang sinalubong ito ni Mikay. "Hi!" Muli itong nangiti na magkaharap na sila. Nasa mga mata nito ang pananabik nang makita siya. "Hi! Napadalaw ka?" Ibig mainis sa sarili ni Mikay dahil parang nauutal siya. "I've missed you." Masayang sagot ni Duncan saka siya niyakap. "Teka, anong ibig sabihin nito ha?" Sabad ni Richard. "Bakit mo niyayakap ang girlfriend ko?" Tinabing nito sa balikat si Duncan pero hindi natinag ang binata. Sa halip ay hinarap nito ang kulang sa pansin na si Richard. "Girlfriend ha? I'm sorry, but she's my fiancé. She was done with you?" Madiing sabi ni Duncan. Nakipagsukatan ito ng titig kay Richard. "Fiancé?" Nagulat man ay napatingin agad si Richard sa daliri ni Mikay. "Nasaan ang singsing?" Nang uuyam na tanong nito kay Duncan kapag kuwan ay hinarap si Mikay. "Kung ginagawa mo lang ito para paghigantihan ako, okay, you win. Suko na ako. Please, paalisin mo na ang epal na lalaking to. Magbabago na ako." Kaya walang singsing na suot si Mikay dahil ayaw ni Mama na magsuot siya ng ibang singsing. At kaya ako naririto para iabot sa kanya ang singsing na pinabibigay ng Mama, ang aming family heirloom na engagement ring. Mula sa bulsa ay may dinukot si Duncan na isang bagay na nakabalot sa isang napakagandang panyo. Nang mapasa kamay ay maingat iyong binuksan ni Mikay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tumambad sa kanyang paningin na kahit hindi siya eksperto ay nasisiguro niyang mamahaling singsing. Kung totoo ang sinasabi ni Duncan na family heirloom iyon, ay siguradong napakabigat ng presyo niyon. Kahit si Richard ay napatunganga. Sa nakikita niya ay hindi nga nagbibiro ang lalaki sa sinasabi nito at hindi ito magbibigay ng ganoon kamahal na singsing sa isang babae kung wala itong pinanghahawakan na ugnayan. At siya, kahit abutin pa ng ilang taon sa pagtatrabaho, ay hindi siya makabibili ng ganoon kalaking halaga na singsing. Sukat ay walang sabi-sabing lumabas ng flower shop si Richard. "Salamat Duncan, pero kailangan mo nang itago to. Baka maiwala mo pa. Mahal yan." Wala na si Richard. Inilagay muli ni Mikay sa kamay ni Duncan ang singsing. "Hindi ko ito ibinibigay sa iyo para paalisin si Richard. Talagang ito ang sadya ko sa iyo, Mikay. Gusto kong alukin ka ng kasal. Nagpaalam ako kay Mama kaya agad niyang ipinadala sa akin ang engagement ring niya para ipasa sa iyo. Dumaan na rin ako sa inyo at nakapagpaalam na rin ako sa nanay at tatay mo. Sinamahan ako ni LV." Napapakamot sa ulo na litanya ng binata. "Ano?" Napatutob sa kanyang bibig si Mikay. Hindi niya alam kung matatawa o matutuwa sa ura-uradang pagsugod ng binata. Pero bakit? I mean, bakit mo ako pakakasalan?" "Dahil ikaw ang babaeng matagal ko nang hinihintay. Naramdaman ko iyon na makasama kita sa farm kahit saglit lang. Iyon ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. At nang umalis kayo, parang napakalaki nang nawala sa buhay ko. At hindi ko na kayang ako lang ang nandoon. Gusto kitang makasama habang buhay. Mahal kita, Mikay." Ginagap nito ang nanginginig na kamay ng dalaga. Ganun ba yun? Hindi na mapigilan ng dalaga ang matataranta. Pinagpapawisan siya ng malapot. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso.
Paano ba yan? Parang wala sa sarili na sambit ng dalaga. Say yes and let's get married. Masayang wika ni Duncan at kumindat pa sa kanya. Hindi nito pinakakawala ng mga titig ang kanya mga mata. Okay, parang pinangangapusan ng hangin na tugo ni Mikay. Okay, nabibiti na gagad ng binata. Okay, go! Yes! Puno ng kaba na tugo ng dalaga. Sa narinig ay biglang niyakap siya ni Duncan ng mahigpit, binuhat saka inikot-ikot. Nang mailapag siya nito ay ipinitik nito ang daliri. Pumasok ang binatilyo na bumili sa kanya kani-kanina lang ng bulaklak. Hawak nito ang bulaklak na binili mismo nito kanina kay Mikay at iniabot nito iyon kay Duncan. Nang mapasa kamay ay iniabot din sa kanya ng binata ang bulaklak. Buong galak na tinanggap at sinamyo iyon ni Mikay. Kaya pala ipinaayos iyon ng binatilyo sa kanya kanina nang naaayon sa gusto niya. Kaya pala ay para sa kanya. Habang sinasamyo ang naturang bulaklak, ay napansin niya ang isang singsing na may maliit na bato na nakapatong sa talotot ng rosas. Kinuha niya iyon at napatitig siya kay Duncan. Kahit ipinasa ni Mama ang kanyang engagement heirloom, ay gusto ko pa ring bigyan kita ng mula sa akin talaga. Kinuha ni Duncan ang singsing at isinuot sa daliri ni Mikay at isinunod ang singsing na mula sa mama nito. Napasinghot si Mikay. Naging speechless na siya sa takbo ng mga pangyayari. Totoo ba to? Talagang ikakasal na ako? Halos hindi pa rin makapaniwala ang bulalas ni Mikay habang inaayusan siya ng baklang beautician ng mama ni Duncan na si Lucy. 2 buwan matapos siyang puntahan ng binata sa flower shop at yayaing magpakasal ay heto na nga at nakatakda na ang kanilang kasal mamayang hapon. 3:00 ng hapon sa maluwang na garden ng malaking bahay ng mga De Los Reyes sa farm. Pumayag ang mga magulang ni Mikay sa suhestyon ni Doña Isabel na doon na gaganapin ang kasal. Maliban sa napakaganda naman talaga ng lugar at maluwang, ang mga tao doon ay masayang nagtutulong-tulungan. At isa pa ay doon na rin sila titira sa farm pagkatapos ng kanilang kasal. Huwag na kayong bumukod. Sa inyo naman mapupunta ang lahat ng ito kapag wala na ako. Kaya hayaan nyo nang makasama ko kayo ngayon habang ako ay tumatanda. Sabi sa kanila ni Senyora Isabel habang nagpaplano silang magpapakasal. Agad namang pumayag si Mikay. Alam niyang wala siyang poproblemahin sa magiging biyanan. Kahit na mayaman ito ay magkasundo silang dalawa. 3 araw bago ang kasal ay ipinasundo nito ang pamilya niya. Ngayon ay nasa loob na siya ng kwarto kung saan ay napapaligiran siya ng mga beautician. Kasama niya si LV na syempre siyang maid of honor niya. Oo, ikakasal ka na at syempre susunod kami ni Leo. Tumitiling sagot sa kanya ni LV. Kahit si Lucy at ang mga kasamahan nitong beautician ay nahawa na rin sa kasiyahan nila at napapatili na rin. Nang hapong iyon ay ginanap ang magarbong kasalan na hinding-hindi na makakalimutan ni Mikay na siyang simula ng kanyang panibagong buhay kasama ang lalaking ni sa hinagap ay hindi niya pinangarap ngunit biglang dumating at minahal siyang tunay.